Sa aking sarili, lahat ng laman ng aking puso, never ko pa pong naranasang i-open up siya sa ibang tao. 그런 자에게 하나님께서 이걸 명령하십니다. Ngunit ang Panginoon, doon sa ganitong klaseng tao, siya ay nag-uusap sa akin at yun ang inutos niya sa akin. 근데 저는 무릎 꿇게 되었어요. Ngunit ako po ay lumuhod sa harapan ng 나를 Panginoon. 살리신 하나님이 이걸 원하십니다. Nang sabi sa akin, ito ang Panginoon na naligtas sa akin, ito yung nais niya para sa akin. 핑계가 필요 없는 거예요. Kaya hindi ako pwedeng mag-excuse sa Kanya. 그래서 그때부터 주님, 제가 세계복음화 하겠습니다. Kaya naman from that time po, ang sabi ko sa Panginoon, I will do world evangelization. 세계복음화 하기 위해서 주께서 저를 살리셨다 저는 믿습니다. Naniniwala po ako na for world evangelization, ako ang Panginoon po, iniligtas niya po ako. 그 다음부터 지금까지 오직 한 가지 절대적인 기도 제목, 어떻게 하면 세계복음화할까? Kaya naman from that time po hanggang ngayon, ang lagi lamang pong prayer request ko po ay kung paano ko ma-accomplish yung mission ng world 이를 evangelization. 위해서 달려왔습니다. Kaya naman ito po yung aking pinanghawakan at hanggang ngayon at this moment ay naririto po ako. 하나님 많은 메시지를 주셨습니다. Ang Panginoong Diyos ko, marami po siyang mensaheng binigay sa akin. 저희는 조직이나 단체를 만들지 않기로 처음부터 결단했습니다. Alam niyo po, from the beginning, hindi po ako nagdesisyon na gumawa ng organisasyon o ng grupo. 정말로 세계복음화 하려면 또 다른 단체가 필요한 게 아니라 Dahil po kapag tayo nag-world evangelization, hindi naman po kailangan ng isa pang organisasyon na buuin. 모든 이미 하나님 허락하신 모든 교회, 모든 교단, 모든 단체 같이 일어나야 된다. Dahil po ang Panginoon nais niya po ng bawat isang iglesia, bawat isang denomination, walang ibang nais ang Panginoon, kundi sabay-sabay tayo na matutunan po ang tunay na gospel. 그러면 우리는 그들이 일어날 수 있는 내용과 그들이 일어날 수 있는 방향을 제시하고 우리 모두의 색깔을 없애자. Dahil po wala ko sa atin dito ang iba-iba, kundi ang Panginoon nais lamang po niyang matutunan natin ang nag-iisang content po ng tunay na ebanghelyo. 그리고 정말로 세계복음화 하려고 하면 승리해요. Kaya naman kung tayo po ay susunod sa Panginoon, kailangan natin po sundin ang world 하나님의 evangelization. 은혜로 자비량으로 지금까지 계속 사역하게 하셨습니다. Dahil po ang Panginoon po from the start po hanggang ngayon, sa grasya lamang ng Panginoon kami po ay nakakapagpatuloy sa world 저희 evangelization. 교회 그렇게 큰 교회가 아닙니다. Dahil ang church po namin, mga kapatid, hindi po siya malaking church. 하지만 작년에 한 70%를 전부 다 세계복음을 위해서 재정의 70%를 사용했습니다. Pero from last year po, ang aming pong church, 70% po ay ginagamit namin for the mission po na magbahagi ng gospel sa buong mundo. 어떻게 하면 세계복음을 이룰 수 있을까? Ngunit paano po ba ito matutupad, itong world 그 수많은 evangelization? 기도와 하나님의 인도의 결과가 아까 여러분들이 보셨던 모습입니다. At yung kanina po sa pamagitan ng panalangin, pag nakita niyo po sa video, yung naging bunga ng mga panalangin. 저분들은 그냥 저희가 아는 사람이 아니에요. Hindi po kami ang may dahilan at gumawa po ng mga 저희가 bagay. 선명하게 복음을 전했을 때 그 복음을 목숨으로 받아들이고 이 목숨으로 받아들인 것들을 통해서 자기 나라를 살리고 있는 귀한 분들이. Dahil po itong mga tao na ito, sila po ay mga tao po nakatanggap ng true gospel at sa pamagitan ng buhay po nila, kanila po ginamit para po iligtas din po yung kanilang bayan at gamitin for evangelization. 하지만 진짜로 세계복음화 하려고 할 때 가장 중요한 것은 결국 컨텐츠라는 걸 알게 돼요. Alam niyo po, ang pinakamahalaga kung tayo po ay mag-world evangelization, mahalaga po yung puso, pero pinakamahalaga po yung content na binabahagi po natin. 뭘 전해야 되냐는 말이에요. Ano po ba yung dapat ibahagi? 사실 이게 가장 중요합니다. Ano po yung kailangan natin ibahagi? Yun po yung pinaka-importante. 근데 대부분의 사람들에게 가장 왜곡되어 있는 부분이 바로 이 내용이에요. Pero alam niyo po ba, pinakamadalas po na pagkakamali at di alam ng tao, yung content po ng tunay na gospel. 복음을 기초라고 여기는 생각. Iniisip po nila na ang gospel, basic lang naman yan. 이게 전 세계에 깔려 있습니다. Ngunit po ang gospel po sa buong mundo po, ito yung dapat po ibahagi. 정말 놀랄 정도로 기가 막히게 그렇게 분위기가 형성되어 있습니다. Ngunit po, yun po ang ginagawa ngayon ng Panginoon sa buong mundo, nais pong ibahagi ng Diyos ang 더 gospel. 이상 복음은 관심 있는 주제가 아니에요. Ito po yung panahon kung saan hindi po tayo pwedeng mawalan ng interes sa gospel. 수요 메시지가 굉장히 인기가 많습니다. Dahil ito po message na ito po ay napaka-importante at ito po ay popular ngayon. 이 메시지 메시지가 굉장히 인기가 많습니다. Ito po ay napakalaki ho ng popularity sa buong mundo. 뛰어난 신학자들, 뛰어난 목회자들의 메시지가 인기가 많습니다. Di ba ho, sa pagkakita natin sa mundo natin ngayon, marami pong mga taong nagpa-preach ng maraming messages. 그러면서 복음은 기초라고 여기고 다 알고 있지라고 대충 그렇게 생각하고 있습니다. Ngunit maraming preacher po, akala nila basic lang ang gospel, kaya pinamaliit lang nila yung pagpaningin nila doon, kaya kung ano-ano pong binabahagi. 저는 정말로 세계복음화 해야 되겠다고 결론 내리고 나서 그다음부터
했던 스스로의 질문이 뭐냐면 내가 뭘 전해야 될까에 대한 질문이 나와질 수밖에 없었어요. Noong panahon po na nag-decide po ako na I will do world evangelization, ang sumunod po na naging katanungan ko po, ano ba ang dapat kong ibahagi? Ano ang content ng aking ibabahagi? 그래서 그런 마음이 있기 때문에 주변 사람들한테 물어보기 시작했습니다. 야, 복음이 뭐냐라고 물어보기 시작했어요. Dahil nagkaroon ako ng ganung puso, yung mga tao ko sa aking paligid, nagsimula ako magtanong sa akin, ano ba ang true gospel? 네. Ano ba ang tunay na ebanghelyo? 정말 기가 막힌 거는 그거는 기독교인들 사이에서 해서는 안 될 질문으로 여기고 있더라고요. Alam niyo po ba na nakaka-surprise na kahit po sa loob po ng mga manampalataya, may mga taong pag nagtanong po parang hindi nila alam ang gospel. 복음이 뭐냐고 물어보면 사람들은 일단 대부분 기분 나빠했어요. Alam niyo po kapag ang tao po tinanong mo ano po ang gospel, marami sa kanila ang pangit po ang pakiramdam, naiinis po sila. 내가 지금 대학교 임원인데 나한테 지금 복음을 물어? Nasasabihin mo, sa pag tinanong mo sila, o ano po ang gospel? Ang iba po ang sagot nila, ay ako nga, isa kong mataas ang posisyon ko dito sa university. Bakit mo ako tinatanong kung anong gospel? Siyempre, alam ko na yan. 내가 모태신앙인데 나한테 복음을 물어? Natatanungin ako, from the beginning, Christian ako, bakit mo ako tinatanong ng gospel? 내가 목사님인데 나한테 복음을 물어? Ako ay isang pastor, bakit mo ako tinatanong what is true gospel? 일단 대부분 기분 나빠했고요. Kaya isang bagay po na reaksyon ng mga tao, dahil tingin nilang basic lang, sumasama yung pakiramdam nila. 논쟁하려고 하는 질문으로 받아들인다. Na parang ang tingin nila, tinetest sila kung alam ba nila talaga ang 너는 gospel. 이단이 아닌가 그런 생각도 하더라. Minsan may mga tao nag-iisip, ay baka kulto yan. 근데 제가 더 놀랬던 건 뭐냐면 그들의 대답이었어요. Pero alam niyo po, yun po yung nakita kong kasagutan ng mga taong yun. 복음은 이런 거야 라고 하는 그들의 대답이었어요. At yung sinasabi nila, ito ang gospel, at susundan nila ng mga ganong tanong. 본인도 알아요. 선명하지 않다. At sabihin nila, ay alam ko din, alam ko yan. 그리고 그 대답이 전부 다르다. At ang mga tao po, iba-iba po sila ng mga kasagutan pag tinanong ko ang 복음을 gospel. 얘기하는데 전부 다른 얘기를 하고 있고 복음을 얘기하고 있는데 본인도 알아요. 본인이 선명하지 않다. Alam niyo po na kapag tinanong mo ano ang gospel, marami pong tao, iba-iba ang sagot mo nila at maging sila kung hindi sila tiyak, hindi sila sure sa kanilang binabahagi. 그런 생각이 들기 시작했어요. Kaya ganito po yung aking naisip. 예수 믿는 사람은 복음의 전문가여야 하는데 Na tayo pong lahat na nanampalataya sa Panginoong Jesus, kailangan nating maging kabisado, master po natin kung ano ang gospel dapat. 왜 복음을 이렇게 우습게 여기고 복음을 모르면서도 알고 있다고 생각할까? Bakit tayo nasasabi na tayo mga Kristiyano, pero hindi natin alam kung ano ang tunay na gospel? 요리사가 다른 건 다 하는데 요리만 못한다. Pero pwede po ba yun ang isa kong chef, hindi niya alam kung paano magluto? 축구 선수가 다른 건 다 잘하는데 축구만 못해. Pwede po bang sabi niya siya ay soccer player, at marunong siya sa lahat, pero hindi siya marunong mag-soccer? 가수가 너무 잘생겼는데 노래만 못해. Pwede bang sabihin na siya isang singer, gwapo lang siya, pero hindi marunong kumanta? 이건 어떻게 생각하십니까? Ano kaya tingin po ninyo mga kapatid? 예수 믿는 사람들은 예수의 전문가, 복음의 전문가여야 하지 않습니까? Kaya naman po, kung tayo po'y mananampalataya ng Panginoong Kristo, dapat tayo po'y master ng gospel. Alam po natin dapat ang content ng Ebanghelyo. 저는 주님의 은혜로 정말 수십 개 나라 모든 대륙을 가봤어요. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon, maraming bansa pong aking napuntahan. 적지 않은 목회자들에게 복음을 전해왔습니다. At marami pong mga pastor na rin po ang nabahagian ko ng 그들이 gospel. 교회에 대한 얘기, 그들 나라에 대한 얘기를 들었습니다. At napakinggan ko po yung story ng kanilang mga iglesia, pati yung story ng kanilang mga bansa. 희한하게 복음만 가려져 있었습니다. Pero alam niyo po, ang problema lang po ng marami, yung gospel. 제가 그제야 이 말이 이해되기 시작했습니다. 고린도후서 4장 4절 보겠습니다. Tingnan natin po ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Pangalawang Korinto, 네, 성경을 찾아보십시오. 고린도후서 4장 4절. Pangalawang Korinto chapter 4, verse 4 po. Kung may mga Biblia po kayo, pwede nyo pong buksan mga kapatid. Pangalawang Korinto, Kabanata 4, versikulo 4 po. Sige po, basahin muna. Basahin ko po sa English po sa inyo. Sabi ko dito, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. 분명히 사단은 존재합니다. Ibig sabihin po sa pamagitan ng verse na to, tunay na nag-i-exist po si Satan. 그리고 그 사단이 수많은 일을 하고 있습니다.
At makikita natin si Satan po, napakaraming bagay ang kanyang ginagawa. 하지만 사단은 우리보다 훨씬 똑똑한 자예요. Pero alam niyo po ba na si Satan ay mas matalino siya kumpara po sa atin. 뭐가 가장 중요한지 안단 말이죠. Alam niya po kung ano ang pinaka-importante. 그래서 우리에게서 이 그리스도의 영광의 복음의 광채 이거 비치지 못하게 하는 것이 사단의 가장 강력한 공격이라고 하는 것을 알게 되었습니다. Kaya makita natin dito sa verse na ating binasa na ginagawa ho ni Satan, binubulang niya po ang kaisipan ng mga hindi manampalataya para ho hindi nila makita ang liwanag ng kalawalhatian ng gospel ng Panginoong Hesukristo. 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 한다고 얘기했어요. Anong sabi mo dyan? He has blinded, binubulang niya po ang kaisipan ng mga hindi manampalataya. 당연히 범주 안에는 불신자가 포함되어 있습니다. Of course po, dito po makikita natin dito yung mga hindi mananampalataya. 하지만 교회 안에도 믿지 아니하는 자들이 없는가요? Ngunit sabi mo, tayo naniwala din po ba kayo na kahit sa loob ng church may mga hindi nananampalataya? 많은 교회 안에 있는 사람들이 스스로 고백합니다. 자기는 믿음이 없다고 고백합니다. At may mga tao po kahit sa loob na ng church ay they confess by themselves na sila po'y wala hong pananampalataya. 이거는 현재 진행형으로 제가 믿지 아니하는 자들이라고 하는 표현입니다. At ito po ay naniniwala ko tayo na ito po ay pagpapahayag po ng mga unbelievers po na hindi nakakilala sa Panginoon. 불신자에게 그리스도의 복음이 비춰지지 못하면 구원받지 못합니다. Anong sabi ko dito? Sila po hindi nakakita ng kaliwanagan ng light of the gospel na nagpapakita sa glory ng Panginoon 교회 Jesucristo. 안에 있어도 그리스도의 복음이 비춰지지 못하면 결국 주와 상관없는 다른 일에 전체 인생을 드릴 수밖에 없는 것입니다. Ibig sabihin po, may mga tao kahit sa loob ng church, hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo dahil hindi nila alam ang tunay ng gospel. 이 성경 전체가 복음을 얘기하고 있다는 걸 사단이 알고 있습니다. Alam niyo po ba na si Satan, alam din po niya na ang gospel po ay nandito, laman po siya ng Biblia. 그래서 사단이 볼 때 가장 중요한 것은 복음을 가립니다. Kaya sa isipan po ni Satan, ang pinakamahalaga po ay ma-block, mapigilan po ang pagkaunawa ng tunay na gospel. 신학자가 되었는데 복음을 모를 수 있습니다. Alam niyo po, kahit na tayo maging Bible scholar, posible din pong hindi natin alam ang gospel. 목회 활동을 하고 있으면서도 복음 모를 수가 있습니다. Kahit tayong pastor na, nagmi-ministry ho tayo, pwede din pong hindi natin alam ang gospel. 실제적인 얘기입니다. Ito po ay tunay po na storya. 그래서 스스로 저한테 답할 필요 없고 스스로 질문해 보세요. 당신이 정의하는 복은 뭐냐? Kaya naman po, tanungin niyo po inyong mga sarili at sagutin niyo po sa inyong loob, ano po ba yung gospel na alam po ninyo ngayon? 뭐라고 정의할 수 있냐? Ano po ba ang naiisip ninyo na pananaw ninyo patungkol sa tunay 정말 na 저는 Ebanghelyo? 세계복음하고 싶었어요. Talaga bang alam po ba natin itong gospel? 제가 미친 듯이 찾아서 헤맸던 것 중에 하나는 뭐냐면 사도들이 뭐라고 전했을까? Kaya naman po sa aking pag-aaral ng true gospel, tingnan ko po ano po ba yung gospel na pinahayag ng mga apostol. 사도들의 설교문에 주목했고 사도들이 어떻게 복음을 전했는지를 아주 깊이 있게 연구하고 또 보기 시작했어요. At ako po ay nagsimula akong mag-aral, mag-research sa kung ano po ang gospel na sinasabi ng mga apostol at kung ano po ang content ng gospel na kanila ibinahagi. 참된 복음이 아닌 다른 복음이라고 하는 주제가 있습니다. 그걸 잠시 보시도록 하겠습니다. At makikita ko natin dito na meron ho ditong the gospel, yung there is a false gospel that is not true gospel. Meron pong, ayan po, meron pong gospel na ebanghelyo po, magandang balita, na hindi tunay na magandang balita. 갈라디아 1장 6절부터 9절 보겠습니다. Sige, babasahin mo natin ang Galatia chapter 1, verse 6 to 9 po. Sabi ko dito, pwede po ba natin basahin sabay-sabay mga kapatid? Parang tulog na po kayo. Isipan mo ba kayo? Sige, basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos at tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Basahin ni verse 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon
Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. 이 다른 복음에 대한 설명을 잠시 해보겠습니다. Ito pong tinutukoy mo na false gospel o ibang magandang balita ay ipapaliwanag natin. 갈라디아 교회 초대교회 중에 하나입니다. Alam niyo po, ang Galatian Church o ang Iglesia ng Galatia, isa po sa mga early 이 churches. 갈라디아 교회 안에 유대 배경의 사람들이 이제 들어온 거예요. Alam niyo po, itong Galatian Church, may mga tao pong pumasok sa iglesia o na ang background po nila po ay Jewish background. 유대인이면서 이제 예수 믿는 사람들이 들어왔어요. Sila po ay mga Jewish people at nananampalataya sila po sa Panginoong Hesukristo. 그들이 이렇게 얘기하기 시작했어요. At ito po yung kanilang sinasabi. 나도 예수님을 믿는다. Nasabi na ako din naman naniniwala sa Panginoong Hesus. 나도 예수님 우리가 그토록 기다리던 메시아라고 믿는다. Kami din ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ay ang Mesaya na aming hinihintay. 하지만 구약도 하나님 주신 말씀 아니냐? Pero ang sabi nitong mga Hudyo na to, hindi ba't ang Old Law din, ang Old Covenant din, or Old Testament, ay law din na binigay sa atin ng Diyos? 구약이 말하는 여러 가지 절기, 여러 가지 예식, 여러 가지 제사 다 지내야 되는 거 아니냐? Hindi, sabi nila, hindi ba't ang sinasabi sa Old Testament, ang lumang tipan, ay nagsasabi ng mga prophecy, ng mga pangitain patungkol sa Mesiyas. 그러니까 예수를 믿고 율법도 지켜야 된다. 이렇게 이제 주장을 합니다. Kaya ang sabi nitong mga tao na to na nasa iglesia ng Galatia, tayo nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ngunit hindi ba't dapat din tayong sumunod sa Old Covenant ng law? 겉으로 볼 때 나쁜 얘기가 아니에요. Pag tinignan mo natin sa palabas, hindi mo siya masamang salita. 갈라디아서는 이것에 대한 해답이었습니다. Ngunit sa Galatia po, ito po yung kanila pong maling pagkakaunawa. 율법은 그림자였을 뿐이다. Kasi po, ang law, yung kautusan po, ay ito lamang po ay tinatawag nating foreshadowing o isang anino lamang ng tunay na ebanghelyo. 성막이며 제사며 지켜야 될 행위로 지켜야 될 그 모든 것들은 사실 그리스도를 예표하고 있다. Yung mga bagay na ginagawa sa Old Covenant po na pagsunod sa mga batas, pagsunod ng mga tradisyon po, ay isa lamang pong foreshadowing na nagpapakita sa tunay po na Misaya na Panginoong 그리스도께서 Jesucristo. 이 땅에 오셔서 자신의 삶으로 특별히 십자가와 부활로 그 모든 율법을 완성하셨다. Dahil ang Panginoong Jesus, nung siya po ay dumating dito sa lupa, lahat ng kakautusan, ay sabi yung salita ng Diyos, ay kanya pong kinumpleto na niya. He accomplished the law. 실체가 왔는데 왜 우리가 예표에 사로잡혀 있겠냐? Kaya sabi, ito ang mismong, ang Panginoong Jesucristo na nga ang dumating. Bakit kailangan pa natin itong gawin? 사도 바울이 이렇게 전하고 있는. At ito po yung pinapahayag po ni Apostol Pablo. 그러니까 그는 사도 바울을 보고 뭐라고 비난하냐면 저 율법 폐기론자다 이렇게 이제 비난하는. Kaya nga ang Apostol Pablo po, ito po yung kanyang sinabi ho na kayo na sumusunod ng ibang ebanghelyo. 그런 배경 가운데 쓴 글입니다. Kaya ito po yung background kung kaya nasulat po ang Galatia. 다른 복음이라고 한 건 없다. Na ibig sabihin po, walang ibang gospel. 복음이 여러 가지가 아니고 하나다. Na ang gospel po, hindi siya iba-iba, kundi nag-iisa lamang. 다른 복음이라고 하는 게 없는데 다른 복음이라고 얘기하는 것은 그리스도의 복음을 변질시키려고 하는 것이다. Naniniwala ho sila si Apostol Pablo na maraming tao nagsasabi ng iba't ibang gospel, pero at the end po, nag-iisa lamang ang gospel at ang mga tao na to po ay bino-confuse lamang ho sila. 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 말하면 천사라도 저주를 받을 것이다. Kaya sabi mo doon, kahit sino man sa amin na magpahayag ng ibang ebanghelyo, maging ang mga anghel, anong sabi mo, parurusahan sila. 사도 바울은 복음에 대해서 타협이 없었습니다. Kaya naman po si Apostol Pablo, wala mo siyang pagkakamali o takot pagdating mo sa gospel. 복음에 대해서 가장 선명한 기준을 가지고 있었어요. Si Apostol Pablo po, dala-dala niya po yung pinakamataas at tunay na standard mo pagdating mo sa gospel. 갈라디아 1장 얘기했더니 다른 복음에 붙여 얘기하는 게 아니에요. Ibig sabihin mo dito, hindi mo niya sinutukoy itong gospel na to dito sa Galatia na 교회 밖에 얘기를 하는 게 아니라 hindi niya ko sinasabi ito sa labas mo ng iglesia. 성경 얘기를 하고 있어요. Sinasabi niya ho yung mismo content ng Biblia. 성경 듣고 복음을 방해하고 있다고요. Ang sinasabi mo niya sa pamamagitan nitong Biblia na ito ay may mga taong nagde-destroy, nagde-disrupt sa gospel. 그게 다른 복음이라고 정의하고 있는 것이다. Ang sabi niya, yung mga pinapayag ng ibang tao ay different gospel. 여러분, 우리는 큰
큰 두 가지 그룹 중에 하나일 것입니다. Alam niyo po, dahil sa dalawang malaking grupo, isa po tayo doon. 사단이 이 바울이 얘기하고 있는 이 복음 속에 있는지 아니면 사단의 공격으로 우리가 다른 복음 가운데 있는지 둘 중에 하나라는 얘기예요. Dalawa lang po yun, tayo po ba ay nandoon sa gospel na sinasabi ni Apostol Pablo na tunay ng gospel o dun sa gospel na ginagawa ni Satan na iba hong ebanghelyo, nasaan po ba tayo sa dalawang yun? 하지만 우리가 다른 복음 가운데 있다면 큰일 납니다. 천사라도 저주를 받는다고 얘기했어요. Pero tandaan po natin, ang sabi doon, yung mga taong nasa different gospel, maging ang mga anghel ay parurusahan. So ganun din po ang ating kahihinatnan kung tayo naniniwala sa ibang gospel. 많은 사람들은 복음을 이렇게 아주 가치 없게 여기거나 기초로 여기지만 사도 바울은 복음의 목숨을 걸었습니다. 이거 아니면 아니다라고 굉장히 강경하게 얘기했습니다. Ang mga tao po, tinitingnan nila ang gospel na basic lang, madali lang yan, baliwala lang. Ngunit si Apostol Pablo, buong buhay niya, kahit humarap siya sa kamatayan, ay kanyang pinagsumikapan para makita kung ano ang tunay na ebanghelyo. 고린도후서 11장 3절 4절도 보시겠습니다. Tingnan po natin po ang pangalawang Korinto, chapter 11 po, verse 3 hanggang 4. Pakibasa nga po natin, 1, 2, 3, go. Ngunit pag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na panampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang spirito at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. 고린도 전후서를 보면 고린도의 교회에 얼마나 많은 문제가 있었는지를 알 수 있습니다. Pag tinignan niyo po ang 1st at 2nd Corinthians, makikita niyo po kung gaano kadaming problema mayroon ang Corinthian church. 하나님께서 사도 바울을 통해서 정말 귀하게 세우신 그 고린도 교회가 얼마 있지 않아서 정말 수많은 문제를 경험하게 됩니다. At si Apostol Pablo, kung nakita po niya dito, kung na-experience niya kung gaano kadaming problema meron ang iglesia ng Corinto. 사실 이 구절은 그 원인을 얘기한다고 볼 수 있겠습니다. At makikita natin kung ano ang dahilan ng maraming problema sa kanilang iglesia, makikita natin dito sa verse na ito. 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패하도록 끊임없이 뱀이 공격했다는 것입니다. Ano sabi mo dito? Na nag-aalala po si Apostol Pablo na yung isipan po nila ay malason at malayo sila doon sa dalisay na panampalataya kay Kristo. 여기에 다른 예수, 다른 복음, 다른 영이라고 하는 표현이 이해하겠습니다. At makikita mo natin dito sa verses na to na merong ibang Kristo, mayroon pong ibang ebanghelyo, at may ibang espiritu ang makikita natin sa verses na 이 ito. 갈라디아서와 고린도 전후서는 기록 시기가 주후 55년 전후라고 알고 있습니다. 그러니까 예수님 십자가 지시고 난 이후에 30년이 안 지난 그런 때입니다. Alam niyo po, yung pagkasulat po ng Galatia at ng Korinto po mga kapatid, ito po ay nasa around 55 AD kung kailan. Hindi pa lumilipas ang 30 years nung ang Panginoong Jesus po ay nabuhay po muli. 그때 초대 교회에 이런 일이 벌어졌다는 거예요. At ibig sabihin po, itong pangyayari na ito po ay nangyari noong early church. 어쨌든지 교회에서 복음을 잃어버리도록 교회에서 참된 복음을 잃어버리도록 만든 이 엄청난 공격이 그때부터도 그렇게 강했다. Na ganun po kalakas yung atake ng kaaway na sa early church pa lamang, ilang years pa lang lumilipas ng umakyat ang Panginoong Jesus, ay may atake na ho sa ibang ebanghelyo ang nangyari sa early church. 지금은 주후 2000년이 지났습니다. Ngayon po ay 2,000 years ang nakalipas nung dumating ang Panginoong 여러분 Jesus. 지금 교회 건강하시다 생각하십니까? Kayo po ba ay naniniwala na ang church po ngayon ay healthy po ba ang mga churches ngayon? 필리핀의 교회는 건강한가요? Ang mga churches ba sa Pilipinas ay healthy, mga kapatid? 우리 한번 생각해 봅시다. 도대체 교회가 뭐가 문제입니까? Isipin po natin mabuti, ano po ba ang problema ng mga iglesia ngayon sa Pilipinas? 돈이 없는 게 문제일까요? Problema po bang walang pera? 아니면 목사나 구성원이 성도나 삶이 문제일까요? Problema po ba yung mga pastor, yung mga tao sa iglesia? Sila po ba ang problema? 아니면 행정이 문제일까요? O ang management po ba ang problema? 물론 여러 가지 문제 중에 하나일 거라고 생각합니다. Marami pong problema, tama po yun. 하지만 마태복음 16장 제가 이해한 바로 교회는 예수님께서 얘기하시기를 베드로야 너는 반석이다. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 그 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다고 되어 있습니다.
Ngunit tandaan mo natin na sabi mo ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, you are the rock, and on the rock I will build my church. Kailangan ganun po ang magiging situation ng ating mga churches tulad ng pagkakasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro. 교회는 반석 위에 세워져야 돼요. Na dapat ang iglesia po ay maging isang batong kanlungan kung saan doon po itatatag po ang iglesia. 모래 위에 세워진 것이 문제라는 거예요. Ibig sabihin po, lahat ng tao ng mga problema hindi pwedeng ma-destroy mo ang 마태복음 16장에 보면 왜 반석인지 반석이 무엇인지 분명하게 Makikita natin sa Matthew 16 kung bakit isa itong cornerstone at pinapaliwanag po doon. 제가 확인한 바, 또 여러분들이 이미 느끼고 있는 바, 교회에 수많은 사단의 공격이 여전히 존재한다. Alam niyo po ba, tingin ko po na nararanasan nyo rin po yun, na ang iglesia po ay lugar kung saan malakas po ang atake mo. 그 사단은 우리 교회를 요한복음 10장의 말씀대로 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 한다는 거예요. Alam niyo po na ang Satanas po, wala siyang ibang ginawa kundi atakihin, i-destroy, patayin po ang iglesia. 뭘 통해서 그 일을 하느냐? Ano po ang ginagamit para mo mag-destroy ng iglesia? 복음이 비춰지지 않게 Ang 만드는 ginagawa mo niya, binablock niya po ang liwanag ng kalawalatian ng gospel sa church. 이 복음, 영광의 복음이라고 얘기했습니다. Na itong ebanghelyo na ito, this is the light, the glory of the light of the 그리스도의 gospel. 영광의 복음에 큰 놀라운 빛이 못 비치게 만드는 것이 사단의 가장 강력한 전략입니다. Ang ginagawa ko ni Satanas po, ang sabi sa ating binasa kanina, binablock niya po na makita ng tao the glory of the light of the gospel. 그러면 짧게 도대체 사도들이 뭐라고 전했는지 한번 살펴보시도록 Kaya tingnan mo natin, ano po ba yung gospel na pinahayag ng mga apostol? 먼저 바울을 통해서 좀 설명드리도록 하겠습니다. Tingnan mo natin sa pamamagitan ng ni Apostol Pablo. 아까 갈라디아에서 얘기했습니다. 내가 너희에게 전한 복음이라고 한 표현을 사도 바울이 썼잖아요. Sabi ko kanina, di ba po sa Galatia, yung ebanghelyo na aming ipinahayag sa inyo, yun po yung sinulat ni Apostol Pablo. 바울이 뭐라고 전했을까요? Ano po kaya yung pinahayag ni Apostol Pablo? 바울이 전했던 복음이 가장 신랄하게, 가장 정확하게 드러난 것은 로마서. Alam niyo po, yung sinulat po ni Apostol Pablo patungkol sa gospel, yung pinakatiyak at sure po na makikita natin ay yung Romans. 복음을 깊이 풀면서 제일 먼저 복음을 정의하고 풀어냅니다. At dito natin makita yung malalim na pagkakapaliwanag sa gospel at mas lubos nating mauunawaan dito sa Roma. 로마서 1장 2절부터 4절 보시도록 하겠습니다. Basahin mo natin ang Romans chapter 1, dito po sa ating screen. Basahin natin ng malakas, mga kapatid, 1, 2, 3, go. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 이 내용 자체도 굉장히 깊지만 아주 심플하게 얘기하면 이 복음은 그의 아들에 관한 것입니다. Alam niyo po, itong Romans chapter 1 po na ito, itong binasa natin, napakalalim po nito. Pero kung sa simple pagpapaliwanag po, ang sinasabi ko nitong gospel na ito ay yung anak ng si Kristo. 그의 아들에 관한 것이 복음입니다. Nasabi dito, yung anak na tinutukoy ho dito, yung kanyang anak, Sige. walang iba kundi ang Panginoong Kristo. 성경에 미리 약속되어 있습니다. 선지자들을 통해서. At ito po ay nauna nang ipinahayag ng mga propeta na ipinangako pa noong umpisa pa lang. 그래서 그의 아들이 누구냐 쭉 설명하면서 우리 주 예수 그리스도라고 얘기하고 At ang sabi dito, sino po ba yung anak na tinutukoy ho dyan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. 우리 주 예수 그리스도 그분이 복음이고 그 그리스도의 그 아들에 관한 그것이 복음이라는 것이죠. Ang sabi dito, ang Ebanghelyo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. At yung patungkol sa Kanya po, yun po ay ang content din ng gospel. 네, 로마서는 사실은 이미 믿고 있는 자에게 복음을 더 깊이 풀어낸 것이라고 우리가 이해한다면 Alam niyo po, pag inunawa natin ang Romans, sa itong mga sinulatan po ng Roma ay mga tao na nampalataya na sa Panginoong Jesus at muli pong pinasulatan para mas lalo nilang maunawaan 이 ang 사도 gospel. 바울이 저 길거리에서 처음 보는 사람에게 그리고 또 계속 양육해야 될 분들에게 뭐라고 얘기했는지를 그 다음 살펴볼 수가 있습니다. At makikita natin po kung anong pinahayag ni Apostol Pablo doon sa lansangan sa Roma at kung ano ang kanyang sinabi. 사도행전 9장 20절 22절 Nakita natin o sa mga gawa, chapter 9, verse 20 at 22. Sige, babasahin natin. 1, 2, 3, go, basta.
At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang may sagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. 지금도 유대인들은 메시아를 믿지만 예수님이 메시아는 아니라고 믿고 있습니다. Alam niyo po ang mga Hudyo, ngayon po naniniwala naman po sila sa Mesaya. Ngunit marami sa kanila ang hindi naniniwala na si Jesus Kristo. 또 그런 사람이었어요. At ganoon din po si Apostol Pablo sa umpisa. 다윗과 같은 왕으로 오셔야 돼. 그렇게 이해하고 있는데 저 나사렛이라고 하는 촌동네에서 나서 메시아라고 얘기하니 동물식을 용납하기 힘이 든 거죠. At hindi mo niya pinaniwalaan sa umpisa na yung pinangako Mesaya na magmumula sa lahi ni David ay ipanganganak doon sa bayan ng Nazaret, isang hamak na bayan ng Nazaret. Hindi pinaniwalaan ni Pablo yun at iba pong mga Hudyo. 그래서 예수는 메시아가 아닐 뿐더러 이단이라고 얘기하면서 본격적으로 교회를 핍박하는데 앞장섰던 인물이 사도 바울입니다. Kasi Apostol Pablo po yung nag-persecute sa mga iglesia na niwala na ang Panginoong Jesucristo, yung Mesaya, kasi sa tingin niya sa kanila, mga kulto sila. 하나님의 적극적인 개입으로 다메섹 그 길가에서 예수님이 바로 이 사도 바울에게 나타나셨던 것입니다. Ngunit alam po natin ang nangyari kay Apostol Pablo nung siya isang Saulo pa, tinatagpo siya ng Panginoong Jesus on the way to Damascus at pinakita ni Jesucristo ang kanyang sarili kay Apostol Pablo. 그리고 깨닫게 됐습니다. At na-realize niya po 이 청년 예수가 우리가 그토록 기다리던 메시아 하나님의 아들이구나 깨닫게 되었고 멈추지 않고 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 전하게 됩니다. At ang nangyari mo nung natagpuan niya ang Panginoong Jesucristo, na-realize niya na ang Panginoong Jesus ay ang Mesayang pinangako noong umpisa pa at siya'y nagpapatuloy at siya nga ang Jesus, ang tunay na Kristo, yun ay ang kanyang na-realize. 사도행전 17장 2절 3절 보겠습니다. At makita ko natin sa Gawa 17, verse 2 hanggang 3. Ano sabi dito? 1, 2, 3, go. At ayon sa kinaulian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng tatlong magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na pinapayag sa inyo ay ang Kristo. 사도행전 9장과 17장의 사이는 한 15년 내지 20년 정도의 차이입니다. Ito po nakita ko natin na difference po ng taon. From Acts chapter 9 ng Acts 17 po, ay around 20 years po. 근데 그동안에 이분의 메시지는 바뀌지 않았을 뿐만 아니라 오히려 더욱 풍성하게 성경 전체를 통해서 이걸 풀어냈습니다. Ngunit po sa paglipas ng panahon, hindi mo nabawasan ito, kundi mas lalo pang napagyaman, mas lalo pang naipahayag kung ano po ang tunay na ebanghelyo. 여러분, 우리 목회자들 여기 계시겠지만 여러분의 설교는 1년 전과 지금 어떻습니까? Tanungin ko po yung mga pastor mo na nandito. Ano po ba, kumusta po ba ang mga preaching mo ninyo? Kung ikukumpara mo ninyo mula last year, ngayon po, kumusta po ang inyong mga preaching? 10년 전과는 어떤가요? Kumusta po ang preaching ninyo kung ikukumpara 10 years ago? 20년 전과는 어떻습니까? 20 years ago, kumusta po? 사도 바울은 이 초점이 흐트러지지 않았습니다. Alam niyo po sa Apostol Pablo mula sa umpisa, kung ano yung ipinahayag niyang preaching patungkol sa gospel, hindi po siya natinag. 성경을 가지고 강론했다고 얘기했습니다. At mula gamit po yung Biblia, yun po yung kanya pong ipinahayag. 그리고 뜻을 풀어서 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것이라고 증언했습니다. At siya po ay naging witness, ang Panginoong Jesucristo ay mamamatay, pahihirapan, at muling mabubuhay. Yun yung kanyang ipinahayag na ebanghelyo. 대부분의 사람들이 그리스도를 메시아, 다윗과 같은 위대한 정치 지도자, 위대한 왕으로 자기 민족을 로마에서 끄집어내주고 세계 최고의 민족이 되게 할 그런 사람으로 생각하고 있었습니다. Maraming tao ng panahon na yun, mga kapatid, ang iniisip nilang Messiah ay katulad ni David na isang dakilang hari na kaya silang ialis at palayain mula sa pagkakalipin sa Roma. Yun yung isip-isip nilang dakilang Messiah na hinihintay po nila. 똑같은 성경을 들고 다 그렇게 해석하고 있어요. Sila po parehang Biblia ang hawak ko nila pero ganun ang 이 interpretation nila. 똑같은 성경을 들고 뭐라고 얘기하냐면 그리스도는 죽어야 돼. Ngunit sa pamamagitan ng parehang Biblia na hawak po ni Apostol Pablo, ang inisip niya ho na ang Mesaya kailangan pong mamatay. 우리를 위해서 부활하셔야 돼. At sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay 우리 민족을 세계 최고의 민족 된다 한들 우리 구원받지 못해. 우리를 구원하려면
그 그리스도는 죽으셔야 되고 부활하셔야 된다고 똑같은 성경을 가지고 뜻을 풀어냅니다. At ang ginawa ni Apostol Pablo, gamit ang parehang Biblia, ipinahayag niya ang tunay na kahulugan nito na sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, tayo po ay maliligtas. 그때 당시로 얘기하자면 그야말로 충격적인 선언이었어요. At yung panahon na yun, ibinahagi niya at maraming tao po ang na-surprise na shock po sa kanyang mga sinabi. 그래서 그리스도가 어떤 분인지 충분히 풀어내고 그 다음에 내가 너에게 전하는 이 예수가 그 그리스도다라고 풀어냈습니다. Kaya sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo po, yun po ay kanyang ipinahayag at ipinaliwanag sa tao at mula sa umpisa hanggang sa dulo, wala siyang ibang ipinahayag sa tao kundi tunay na ebanghelyo patungkol sa Jesucristo. 오늘부터 내일까지 진행될 성경의 복음을 저는 그렇게 풀어낼 겁니다. At ganun po ang gagawin natin mula today hanggang bukas po, yun po ang ipapahayag natin, magpapaliwanag tungkol sa gospel. 도대체 그리스도가 어떤 존재인지 어떤 분인지를 풀어내고 왜 예수가 그리스도라고 얘기하는지를 내일까지 전할 것입니다. At itinanong mo natin kung ano ibig sabihin po ng Kristo at kung bakit ang Panginoong Jesus ay tinatawag natin Kristo. Yun ang ipapaliwanag din po natin hanggang bukas. 사도행전 18장 5절입니다. Tinan mo natin po Acts 18, mga gawa 18 verse 5. Ano pong sabi dito sa Acts 18 verse 5? Ayan, sabi mo dito, nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo ng panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. 여러분 하나님의 사람이 하나님 말씀에 붙잡히면 뭘 전해야 됩니까? Ano po ba ang dapat pong ibahagi ng mga anak ng Diyos na pinanghahawakan ng salita niya? 하나님이 가장 원하시는 말씀을 전할 거 아닙니까? Hindi po ba dapat natin ibahagi sa mga tao yung pinakamahalagang salita po niya? 사도행전 18장 5절은 가장 정상적인 모델을 보여주고 있습니다. At ito po yung pinapakitang modelo ng Acts chapter 18 verse 5. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 복음 전하는 예수가 그리스도라고 복음 전하는 그런 사도 바울의 모습을 보게 돼요. At makikita natin po dito yung itsura ho, yung larawan ni Apostol Pablo na kanyang pong dinevote yung kanyang sariling buhay sa pagbabahagi na ang Panginoong Jesus ay Kristo. 이게 초점을 잃지 않았던 사도 바울의 메시지였습니다. At yan po ang pinanghawakan ni Pablo mensahe mula pa sa umpisa. 이것이 우리가 너에게 전하는 복음 바로 그것이었어요. At yun po yung gospel na pinahayag ni Apostol Pablo sa kanila, maging sa atin po hanggang ngayon. 그럼 바울만 이렇게 전했냔 말이에요. At ganun lang po, si Apostol Pablo lang po bang nagbahagi noon? 저는 굉장히 갈급한 마음으로 찾아다녔습니다. Alam niyo po, dahil nga nagkaroon ako ng desire, nag-search po ako kung sino-sino po nagbahagi 그 ng 중에 gospel. 사도행전 2장의 베드로의 메시지를 주목하게 되었습니다. At makikita po namin sa Acts chapter 2. 사도행전 2장은 약속된 성령이 강림한 사건입니다. At makita ko natin dito po yung mulihong pag-ascend, ang pag-ascend ng Panginoong Jesus. 120명의 사람들에게 주의 성령께서 강림해서 각각 다른 방으로 하나님의 놀라운 하나님의 나라의 일을 전하는 놀라운 일이 벌어졌습니다. Ang nangyari po doon sa Acts chapter 2, alam po natin na bumaba din ang Panginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo ng Panginoon. At ito po ang bawat isang naroroon ay napuno ng kanyang Espiritu at they began speaking in tongues. 그때 15개 나라 이상의 사람들이 와서 너무 놀라게 되죠. At yung mga tao nagmula sa almost 15 na mga nation ay na sila'y nabigla, nagulat sa kanilang nasaksihan. 어떤 사람은 참이 아침 9시밖에 안 되는데 술 취한 거 아니냐 이렇게 비난하고 어떤 사람들은 각각 자기 반, 자기 나라의 말로 하나님 나라 일을 얘기하기 때문에 너무 놀라운 일이 벌어졌습니다. May mga taong nagsabi, baka nalalasing sila dahil sa kanila nagsasalita sila ng iba't ibang lingwahe. May tao namang nagsabi, naririnig ko yung sarili kong lingwahe. Ganun po yung kanilang nasaksihan. 그때 베드로 일어나서 한 번에 설교를 하게 됩니다. At yun po yung ginawa, yun po nangyari noong si Apostol Pedro po ay nagbahagi, 그 nag-preach. 설교가 14절부터 36절입니다. At makita ko natin yan from chapter verse 14. 그 한 번의 설교로 수천 명이 회개하고 제자가 되는 일이 벌어졌습니다. At dahil sa preaching po na yun, napakarami daan-daang libo mo mga tao po ang nakilala sa Panginoon. 중남미 여러 나라에 갔을 때 중남미 여러 나라에서 이런 농담을 했습니다. At kung kami po ay pumunta ko sa Central America po, may ganito pong joke silang sinabi. 초대교회는 한 번의 메시지로 3,000명이 돌아오는데 왜 우리는 3,000번 메시지 해야지 겨우 한 명 돌아오냐? Sabi ko naman nasa Central America, ang kanilang biruan,
Bakit sa Apostol Pedro, isang beses ng kanyang preaching, 3,000 na mga taong nakakilala sa Panginoon? Bakit tayo, 3,000 na mensahe ang binigay, may isang kaluluwa ang hindi nakapunta sa 이거 Diyos? 초대교회, 아니, 중남미 교회에서는 돈을 얘기해요. Yun po ay talagang kanila po pinag-uusapan doon po sa mga churches sa Central 진짜 America. 중요한 건 뭘 전하냐 이거잖아요. Ang ibig sabihin, ano pinaka-importante kung ano pong binabahagi 2장 natin. 36절이 그것의 결론이었습니다. At yun po ang naging conclusion mo sa Acts chapter 2 verse 36. Anong sabi mo dyan? Acts 2 verse 36, meron po ba tayo? Sabi dyan, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos sa Panginoon at Kristo. 말을 돌려서 얘기하면 너희가 십자가에 못 박아 죽게 만든 그 예수님이 우리 주이고 그리스도다라고 얘기하죠. So kaya kung titinanong natin sa ibang salin pa, ang sinasabi lang ho dito, yung Panginoong Jesus na ipinako ninyo sa krus, pinahirapan ninyo, ay tunay na Panginoon at Kristo. 그게 베드로의 메시지였어요. At yun po ang naging mensahe ho ni Pedro. 요한일서 5장 1절 보겠습니다. Tinanong natin ang 1 John chapter 5 verse 1. Ano sabi sa unang Juan 5 verse 1? Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. 시간이 있으면 요 구절 설명을 좀 더 나중에 드리도록 하겠습니다. Mamaya po kapag may time po tayo, mas detail po ipapaliwanag sa inyo itong verse. 하나님의 자녀가 되는 방법을 얘기할 때 요한복음 1장 12절을 언급하는데 그 내용과 똑같은 것이 요한일서 5장 1절입니다. Kapag tayo po'y tumanggap bilang mga anak po ng Diyos, ito po'y pagpapaliwanag po sa 1 John chapter 1, maging ito pong 1 John chapter 5. 누가 하나님의 자녀가 되냐? Nasabi ko, sino po ba ho yung mga nagiging anak ng Diyos? 누가 하나님께로부터 나게 되냐? At sino po ba ang dapat bumalik ko o umiibig ko sa Panginoon 예수께서 Diyos? 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자라고 정의하고 Anong sabi mo dyan? Ang sino mang sumasampalataya lamang na si Jesus ang siyang Kristo ay anak po ng Diyos. 이게 사도 요한의 메시지였습니다. At yun po ang mensahe ni John. 여러분, 제가 여러분들에게 바울의 메시지, 베드로의 메시지, 사도 요한의 메시지를 보여드렸습니다. At ito po pinakita ko po sa inyo mga kapatid. Ang mensahe ni Apostol Pablo, ang mensahe ni Pedro, at ang mensahe ni Apostol Juan. 하지만 이들뿐만 아니라 모든 사도들이 한결같이 그러했다는 것입니다. At hindi lamang po sila, lahat po ng mga alagad, ganun po ang mensahe na kanilang ibinahagi. 사도행전 5장 42절 보겠습니다. Tingnan mo natin ang Acts chapter 5 verse 42. Anong sabi? Pakibasa natin. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. 저는 제발 복음이 이런 것이다라고 그냥 심플하게 나와 있는 문장에 굉장히 목말랐습니다. Alam niyo po, huwag po tayo makontento na ang gospel ay ito lamang. Kaya nung nakita ko ito, na tunay po nagkaroon ng kauhawan sa tunay na ebanghelyo. 사도행전 5장 41절 저 후반절에 더 굿뉴스를 얘기하면서 더 굿뉴스가 뭐냐? 예수가 그리스도라고 하는 것이 더 굿뉴스라고 정의되어 있습니다. At makikita mo natin dito sa Acts chapter 5, nang sabi dyan, the good news. At ano po ba itong good news na tinutukoy? Ang sabi dyan, the good news that Jesus is the Christ. 그들이라고 얘기하는 것은 사도들 얘기합니다. 사도들이 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. At yun po yung tinutukoy na good news sa ibinahagi ng mga apostol, hindi lamang po sa iglesia, maging sa bahay po nila, saan man po sila naroon. This is the gospel that they proclaim that Jesus is the Christ. 여기에 계신 모든 분들 대부분이 사역자라고 제가 알고 있습니다. Naniwala po ako ng lahat po sa inyo dito, lahat po halos ay mga ministry workers. 정말 우리가 사도행전 5장 42절처럼 살아가게 된다면 우리로 말미암아 우리 현장은 틀림없이 변화되어질 것입니다. Kung tayo po'y mamumuhay, katulad ng sinasabi dito sa Acts chapter 5, yung ating po kinaroroonan, yung ating po mga ministeryo, tiyak po na magkakaroon po ng pagbabago if we practice Acts chapter 5. 바울과 베드로와 요한과 사도들 전부가 이렇게 전했다는 거죠. At yun po ang pamamahaging ginawa nila Apostol Pablo, ni Pedro at maging ni Apostol Juan. 그리고 사도행전 2장 42절에 보시면 처음 연결된 교회가 처음부터 끝까지 사도들의 가르침을 받았다고 언급되어 있습니다. At makita ko natin sa Acts chapter 2 din po na kung anong binahagi ng mga apostol na ebanghelyo, ito'y tinanggap po ng mga iglesia ko noong panahon mo na yun. 사도행전 18장 24절부터 28절. Basahin mo natin po.
시간이 많이 갔는데 10분 안에 마무리하고 약속된 12시에 점심 드실 수 있도록 이 강을 그렇게 또 진행하겠습니다. Okay, ngayon po wala tayong masyadong oras po, pero I promise po na gagawin natin on time para makakain po kayo ng lunch. Basahin po natin ang Gawa 18 verse 24 to 28. 1, 2, 3, go. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos. Siya ay taga-Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon, pasigasig na nangangaral at natuturo ng pasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Sumunod ho. Siya ay buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Siya ay isinama nila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan na mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. At nang siya nang pumunta sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sumulat sila sa mga mananampalataya sa Akaya na tanggapin si Apolos. Last verse. Pagdating niya doon, malaki ang naitulong niya sa mga tao dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay sumampalataya. Sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niya si Jesus ang Kristo. 이 본문은 또 차후에 다루기 때문에 짧게만 이 본문을 설명을 Ito po, very briefly ko lang po ipapaliwanag po sa inyo. 브리스가 부부가 아볼로를 돕게 됩니다. At ito po si Priscilla at si Aquila po ay mag-asawa po na tumulong po kay Apollo. 그리고 나서 아볼로의 메시지가 바뀌어서 아가야 지방에 가서 많은 사람들을 돕게 되죠. At natanggap po nila ang mensahe po ni Apollo, sila po ay pumunta po sa Akaya, at yung Akaya po ay tumulong din po sa kanila. 브리스가 부부는 바울의 제자입니다. Ay ibig sabihin po, si Priscilla po ay naging alagad po ni Paul. 바울을 통해서 브리스가 부부가 복음을 받았고 At sa pamagitan po ng Ebanghelyo Binrich ni Paul, ay naging disciple po niya si Priscilla 복음을 at Aquila. 통해서 아볼로가 복음을 받았고 At sa pamagitan po ni Priscilla at ni Aquila po ay si Apollo po ay nakatanggap din. 그리고 아가야 지방에 변화된 얘기가 그냥 이 고스란히 담겨져 있어요. At nangyari mo, dahil po sa pagpapasunod-sunod ng pagdidisipulo, maging yung mga mananampalataya sa Akaya po ay nakatanggap po ng Ebanghelyo. 이거는 초대교회 한 단면을 얘기합니다. Ito po ay isang itsura lamang po, isang imahe po ng unang iglesia. 사도들을 통해서 전해진 이 복음이 초대교회를 관통하고 초대교회가 사도들처럼 어디에 있든지 예수님이 그리스도라고 가르치기와 전하기를 그치지 아니하는 삶을 살았다는 거예요. Ito po yung larawan kung saan ang iglesia po, ang unang iglesia, kung kailan po yung nakatanggap po ng Ebanghelyo, saan na po sila pumunta, ay patuloy nila itong binabahagi. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus ay Kristo. Kaya wherever they go, they preach the same content of the gospel. 저는 다른 복음에 대한 얘기를 잠시 여러분에게 말씀을 드렸고 Binahag ko po sa inyo mga kapatid kung ano ibig sabihin po ng false gospel o ibang Ebanghelyo. 바울이 전한 참된 복음이 뭐며 사도들이 전한 복음이 뭐며 그리고 초대교회가 전한 복음이 뭔지를 눈으로 확인시켜드립니다. At nakita ko natin din po kung ano po ang Ebanghelyo na pinahayag ni Apostol Pablo ng unang apostol, maging po ang unang iglesia. 또 하나의 중요한 주제입니다. At may isa pa pong napaka-importanting topic. 이 성경이 왜 기록됐을까요? Ang tanong po sa atin, bakit ba 하나님- na-record ang Biblia na isulat ang Bible? 하나님이 왜 성경을 주셨을까요? Bakit kaya ang Panginoon ibinigay niya ang Bible? 맞습니다. 성경은 구원받기 위해서 주신 것입니다. Bakit po para tayo po ay maligtas? 생명 얻기 위해서 주셨습니다. Para po tayo makatanggap po ng buhay na walang 어떻게 hanggan. 우리가 구원받습니까? Bakit po, paano po ba tayo nakakatanggap ng kaligtasan? 맞습니다. 믿어서 구원받습니다. Diba sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon? 하지만 요 내용은 조금 모호합니다. Ngunit ito po yung hindi hutiyak o hindi kompleto. 조금 더 자세하게 요한복음 20장 31절은 이렇게 Kaya 설명합니다. basahin po natin po ang pagpapaliwanag ng John 1:20 verse 31. Basahin natin. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. 이것을 주신 이유는 무언가를 믿게 하기 위해서 주셨어요. Ano pong dahilan? Bakit niya binigay ito? Upang tayo manampalataya. 그 무언가를 믿으면
영생이 주어졌다. Nasabi kung tayo manampalataya sa bagay na yun, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. 무언가를 믿게 하기 위해서 주신 성경. Kaya ito binigay upang tayo manampalataya sa isang bagay. 정확하게는 예수께서 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실, 이건 믿게 하도록 주어진 것이 성경입니다. At ano po yung dapat manampalatayaan na yun? To believe, to have faith na Jesus is the Christ, na si Jesus ay Kristo para tayo po'y manampalataya. 그래서 우리는 성경 기록의 목적대로 이 성경을 통해서 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실 우리는 믿어야 되고, 우리가 성경을 들고 해야 될 사역은 그들로 하여금 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 사역, 그것이 우리가 해야 되는 사역이라는 것입니다. Kaya naman po alam natin ang purpose why the Bible was written ay para tayo manampalataya na si Jesus ay Kristo. At kung tayo pinananampalataya doon, tayo din po ang dapat natin gawin is to continue to preach and proclaim yung same content na yun that Jesus is the Christ. 우리는 사도들이 초대교회가 믿었고 전했던 복음을 정의해드렸습니다. 예수님이 그리스도라고 정의해드렸습니다. At nakita ko natin mga kapatid kanyo ngayong oras na ito, ang pinapahayag po na Ebanghelyo ng mga Apostol at ng unang iglesia kung ano po ang tunay na gospel, that Jesus is the Christ. Si Jesus ay Kristo. 성경의 기록의 목적이 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. 라고 하는 것을 성경으로 확인시켜드렸습니다. At nakita din natin, napatunayan natin through the Word of God ng Panginoong, ng content ng Biblia ay Jesus is the Christ, the Son of God. 하지만 아직 얘기하지 않은 것은 예수가 그리스도라고 하는 이 말이 도대체 뭘 의미하는지에 대한 그 본론은 아직 얘기하지 않았습니다. 이제 얘기할 것입니다. At ngayon po, hindi pa natin pinag-aaralan po mga kapatid kung bakit siya tinatawag na si Jesus ay Kristo. Ngayon po, yun po yung ating pag-aaralan. 아까 사도 바울 사도행전 17장의 사도 바울의 규례대로 이제 2강부터 그리스도를 여러분에게 설명드릴 것입니다. At mamaya po, magmula sa lecture chapter 2, yun po ipapaliwanag po natin sa inyo. 그리고 예수님이 왜 그리스도인지를 성경을 통해서 확인시켜 드릴 것입니다. At ikitingnan po natin po through the Word of God kung paano si Jesus ay Kristo. 어떤 이유로 이 자리에 오셨는지 모르겠지만 Hindi ko po alam kung ano pong rason kung bakit kayo nandito ngayong umaga. 하나님이 여러분들의 저와 여러분들의 눈을 열어주셔서 Naniwala po ako ng Panginoon, binubuksan niya po ang ating mga mata. 이 마지막 때에 세계복음만 이루고 주님 오실 길을 준비하는 자로 우뚝 서는 그런 은혜가 있게 되길 바랍니다. And I hope and I pray po ng bawat isa po sa atin ay pagpalain ng Panginoon at tunay pong gamitin tayo sa world evangelization sa ating home generation.